Buksan mo. Ang bahay na ito ay pag-aari ng asawa ko. Ang boses ni Renee Jenkins ay humati sa solidong kahoy ng aking pintuan na parang kidlat. Alas negatibo 6 ng umaga iyon at ako ay nasa kabilang panig, gising na gising at naghihintay. Alam kong darating siya. Pagkatapos ng nangyari kahapon, pagkatapos ko silang tuluyang paalisin sa aking bahay na maihawak na legal na papeles, alam kong hindi mananahimik ang aking manugang, ngunit hindi ko kailanman naisip na magdadala siya ng mga locksmith. Narinig ko ang mabibigat na yabag sa beranda, bulong ng mga lalaki, at ang hindi maipagkakamaling tunog ng mga metal na kasangkapan na nagkakalingkingan. Hindi lang bumalik si Renee para makipagtalo. Dumating siya na may kasamang profesional na backup upang puwersahin ang kanyang pagpasok sa aking tahanan. Ang tahanan na binili ko, ang tahanan na binayaran ko sa loob ng 30 taon sa pamamagitan ng aking sariling dugo at pawis. Ginang, pribadong locksmith kami, tawag ng isang lalaki. Ang tunog nito ay nababato, routine, na parang isa lamang itong trabaho sa kanyang schedule. Inutusan kaming buksan ang pinto na ito. Iminumungkahi naming lumayo kayo kung kayo ay nasa loob. Para sa kanya, marahil ay isa lang iyon sa kanyang mga araw. Para sa akin, ito ay deklarasyon ng digmaan. Naririnig mo ba iyon, Velma? Sigaw muli ni Renee, ang kanyang boses ngayon ay may pamilyar, nagtatagumpay na tono. Papasok kami kung gusto mo man o hindi. Sana ay nag-isip ka ng 2 beses bago mo kami pinalayas na parang mga aso. May karapatan ang asawa ko sa ari-arian na ito. Nanatili akong tahimik, nakaupo sa aking sala na may tasa ng malamig na kape sa aking mga kamay. Maraming bagay ang itinuro sa akin ng aking 68 taon ng buhay, ngunit ang pinakamahalagang aral ay huli kong natutunan. Ang ilang tao ay naiintindihan lamang kapag ipinapakita mo sa kanila ang mga kahihinatnan. Nagsimula ang ingay. Una, isang tunog ng metal na umiikot, pagkatapos ay isang matinis na tunog na nagpatigas sa aking mga ngipin. Gumagamit sila ng electric drill sa aking kandado, ang isa na ako mismo ang nag-install 0 taon na ang nakalipas nang sa wakas ay nagkaroon ako ng sapat na pera upang i-upgrade ang seguridad ng aking tahanan. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. 30 taon. 30 taon ng pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi upang bilhin ang bahay na ito, paglilinis ng mga gusali ng opisina sa downtown sa gabi, at pag-aalaga sa mga anak ng ibang tao sa umaga. Nag-ipon ako ng bawat piso na parang iyon na ang huli. Isinakripisyo ko ang mga bakasyon, mga bagong damit, mga gabi-gabi na paglabas, lahat. Ganap na lahat, para lang magkaroon ng sarili kong lugar. Isang lugar kung saan walang sinumang makakapagsabi sa akin na umalis. Isang lugar kung saan ako ang boss. At ngayon ang sarili kong manugang ang nasa labas, sinisira ang aking kandado, sumisigaw na ang bahay ay pag-aari ng kanyang asawa, ang aking anak na si Eliga. Ang anak na pinalaki ko ng mag-isa matapos kaming iwan ng kanyang ama ng 3 taong gulang pa lang si Eliga. Ang anak na ibinigay ko ng lahat ng kaya ko at marami sa hindi ko kaya. Ang anak na isang araw ay nagpakita sa aking beranda, sinasabing kailangan lang niyang manatili ng ilang araw, habang inaayos niya ang mga bagay kay Renee. Ang ilang araw na iyon ay naging 8 buwan. At sa loob ng 8 buwan na iyon, ang aking bahay ay huminto sa pagiging akin. Malapit na, sigaw ni Renee. Sige lang. Hindi makakapagtago magpakailanman ang matandang babae na ito. Matandang babae. Tinawag niya akong matanda, na parang ang pagkaligtas ng 68 taon sa mundong ito, ang pagpapalaki ng isang anak ng mag-isa, at ang pagtatayo ng isang bagay mula sa wala sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay, ay isang dahilan para sa kahihiyan. Dahan-dahan akong bumangon mula sa armchair. Sumalungat ang aking mga tuhod, ngunit binaliwala ko sila. Sa edad na ito, laging may nirereklamo ang katawan, ngunit natututo kang hindi makinig kapag may mas malalaking bagay na nakataya. Naglakad ako patungo sa aking silid-tulugan nang walang ingay. Patuloy na sumisigaw ang drill, papalapit sa pagbasag sa huling hadlang sa pagitan ng aking espasyo at ng pagsalakay ni Renee. Ngunit hindi ako nagmamadali. Nagising ako sa buong gabi, pinaplano ang sandaling ito. Alam ko kung ano ang eksaktong gagawin.
Binuksan ko ang aking aparador at kinuha ang bag na inihanda ko kahapon ng hapon. Sa loob ay 4 na malalaking bote ng tomato sauce, ang pinakamura sa supermarket, dahil hindi ko sasayangin ang magandang pera sa kalokohang ito. Mayroon ding mga lumang basahan, mga damit na hindi ko na sinusuot, at isang bote ng red food coloring na itinago ko sa loob ng maraming taon mula noong sinubukan kong kulayan ang ilang kurtina. Hindi iyon gumana para sa mga kurtina, ngunit ngayon magkakaroon iyon ng perpektong gamit. Ibuhos ko ang tomato sauce sa isang malaking lalagyan. Idinagdag ko ang food coloring. Lumalim ang pula, nagiging mas madilim, mas nakakabahala. Isinawsaw ko ang mga basahan isa-isa at ikinalat ang mga ito sa sahig malapit sa pasukan, bumubuo ng isang hindi regular na bakas. Kinuha ko ang isa sa aking mga lumang damit, binabad iyon ng ganap, at inilagay malapit sa pinto na parang may nawala iyon sa gitna ng isang pakikibaka. Bawat detalye ay mahalaga. Bawat mansa ay dapat nasa tamang lugar. Hubad ko ang malinis na damit na suot ko, at nagsuot ng isang lumang housecoat na puno ng mga splatters ng pintura. Ibuhos ko pa ng tomato sauce sa ibabaw nito, ikinalat iyon sa aking mga braso at leg. Hinayaan ko itong tumulo sa tela. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin sa pasilyo. Mukha akong isang bagay na galing sa bangungot. Perpekto. Biglang tumigil ang drill. Narinig ko ang isang metallic click. Ang pangunahing kandado ay sumuko. Sumigaw si Rene ng tagumpay na parang kakatapos lang niyang manakop ng isang kaharian. Iyan na! Buksan mo na! Lumuhod ako sa sahig sa tabi ng pinto sa gitna ng pulang pudol na nilikha ko. Huminga ako ng malalim. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang aking puso ay bumubugbog ng napakalakas kaya naririnig ko iyon sa aking mga tainga. Ngunit hindi ito takot. Iba ito. Ito ay determinasyon. Ito ay hustisya. Nagsimulang gumalaw ang hawakan ng dahan-dahan sa una, pagkatapos ay nang may mas lakas. Itinutulak ni Rene ang pinto mula sa labas, ngunit siniguro ko ang internal bolt, ang maliit na latch na maaari lamang buksan mula sa loob, ang hindi niya kailanman alam na umiiral dahil sa loob ng 8 buwan ng paninirahan sa aking bahay. Hindi niya kailanman pinansin na malaman ito. Hindi bumubukas, sigaw niya na dismaya. May isa pang sumpa na kandado. Narinig ko ang locksmith na tahimik na sumusubok magpaliwanag ng isang bagay. Pinutol siya ni Rene ng isang sigaw. Wala akong pakialam. Sirain mo. Gawin mo ang anumang kailangan mong gawin. Bumalik ang drill sa pag-andar. Sa pagkakataong ito, mas agresibo, mas marahas. Naramdaman kong nanginginig ang buong pinto, ang kahoy ay umungol sa ilalim ng presyon. Ang aking tahanan, ang aking kanlungan, ang aking sagradong espasyo ay nilalapastangan ng mga taong hindi kailanman iginalang iyon. Naging nakakabingi ang ingay. Nanginginig ang pinto sa huling pagkakataon, at habang naririnig ko ang huling bolt na malapit ng masira, habang alam kong ilang segundo na lang sila bago puwersahin ang kanilang pagpasok, inabot ko at binuksan ang pinto mismo. Lumipad ang pinto at ang katahimikan na sumunod ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Natigilan si Rene sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng husto na parang lalabas sa kanyang bungo. Ang kanyang bibig ay bumuo ng isang perpektong O, ngunit walang lumabas na tunog. Sa likod niya, ibinaba ng 2 locksmith ang kanilang mga kasangkapan. Tumama ang grill sa konkretong may metallic clang na umalinggaw sa kalye. Pagkatapos ay nagsimula ang sigawan. Ang mas batang locksmith ay mabilis na umurong kaya nadapa siya sa kanyang mga hakbang at bumagsak ng malakas sa aking hagdan. Ang isa pang lalaki ay itinaas ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at nagsimulang umulit, Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Rene. Thelma. Thelma. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Nanatili ako roon, nakaluhod sa sahig, nababalutan ng pula, ang aking basang housecoat ay nakasabit sa aking balikat. Tiningnan ko silang lahat ng walang salita. Hinayaan ko silang tingnan ang buong eksena. Ang pudol sa sahig, ang mga mansa na basahan, ang aking mga damit, ang aking balat,
lahat ng matinding pula na sa malabong liwanag ng umaga ay maaaring magmukhang anuman maliban sa tomato sauce. Ang mga bintana ng mga kalapit na bahay ay nagsimulang lumiwanag isa-isa. Narinig ko ang mga pinto na bumubukas at mga alarm na boses na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Si Ginoong Henry Washington, ang aking 80 taong gulang na kapitbahay, ay lumabas na nakasuot ng kanyang bathrobe na maihawak na tungkod. Ano ba ang ingay na ito ng 6:06 ng umaga? Lumingon si Rene upang harapin siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, itinuro ako na parang ako ay isang halimaw. Siya! Tingnan niyo ang ginawa niya. Baliw siya. Ganap na baliw. Tawagan ninyo ang pulis. Tawagan ninyo ang ambulansya. Dahan-dahan akong tumayo, sinasadya, hinahayaan ang bawat paggalaw na magsalaysay ng sarili nitong kwento. Sumandal ako sa door frame at tiningnan silang lahat ng may kalmadong nanggaling lamang pagkatapos ng paggawa ng tamang desisyon. Kayo, mahina kong sabi, itinuro ang mga locksmith, sinubukan ninyong pilitin ang pagpasok sa pribadong ari-arian ng 6:06 ng umaga nang walang warrant at nang walang pahintulot ng may-ari. May mga saksi. Ang mas matandang locksmith ay kumindat ng ilang beses na parang nagising mula sa panaginip. Sinabi niya sa amin na bahay niya raw iyon. Dahan-dahan akong umiling. Ang bahay na ito ay nasa pangalan ko. Tanging sa pangalan ko. Hawak ko ang titulo. Hawak ko ang lahat ng dokumento. At pumasok kayo ng puwersahan. Inupahan ng isang taong hindi nakatira dito at walang legal na karapatan sa ari-arian na ito. Mas maraming bintana ang bumukas. Mas maraming kapitbahay ang lumabas. Si Ginang Betty Johnson, na nakatira 3 bahay ang layo, ay lumapit na maihawak na telepono. Tinawagan ko na ang pulis. Paparating na sila. Lumingon si Rene sa kanya, hysterical. Mabuti. Hayaan silang dumating. Tingnan niyo ang ginawa ng babaeng ito. Sinaktan niya ang sarili niya para lang masira ang pangalan ko. May sakit siya sa pag-iisip. Umiti lang ako. Isang maliit, payapang ngiti. Ang ngiti ng isang taong alam kung ano ang eksaktong ginagawa nila. Saktan ang sarili ko. Tanong ko, iniangat ang aking malinis na mga braso mula sa ilalim ng tomato sauce. Wala akong gasgas, Rene. Pero dinala mo ang mga locksmith upang puwersahin ang pinto ko ng 6:06 ng umaga, isang araw pagkatapos kitang paalisin sa bahay ko at huwag nang bumalik. Ang batang locksmith ay mabilis na tumayo, hindi matatag. Hindi namin alam ang lahat ng ito. Sinabi niya sa amin na bahay niya raw iyon, na kinandado siya ng kanyang biyenan. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Alam ko, malumanay kong sabi. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ko kayo sasampahan ng kaso. Pero iminumungkahi ko na umalis na kayo ngayon bago dumating ang pulis, at lalo pang komplikado ito. Hindi na kailangang sabihin pa sa 2 lalaki. Kinuha nila ang kanilang mga kasangkapan at halos tumakbo sa kanilang truck. Sa loob ng 1 minuto, nawala sila sa kalye. Naiwan si Rene na mag-isa sa harap ko, nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mukha ay pula, hindi dahil sa kulay ng tomato sauce, kundi dahil sa matinding galit na kumakain sa kanya sa loob. Hindi pa tapos ito, huni niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. May karapatan si Elijah. Anak mo siya. Dito siya nakatira. Ang bahay na ito ay sa kanya rin. Sumandal ako sa door frame at tiningnan siya ng diretso sa mata. Nakatira si Elijah dito noong bata pa siya. Pinalaki ko siya rito. Binayaran ko ang bahay na ito ng mag-isa sa loob ng 30 taon habang nagtatrabaho ako ng 2 trabaho. Nang siya ay maging 18, umalis siya, nagtayo ng sarili niyang buhay, pinakasalan ka. At ako ay patuloy na nanirahan dito ng mag-isa, nagbabayad ng aking mga bill, nagpapanatili ng aking espasyo. Binuksan ni Rene ang kanyang bibig upang sumabat, ngunit itinaas ko ang isang kamay. 8 buwan na ang nakalipas, nagpakita siya sa aking beranda, sinasabing kailangan niyang manatili ng ilang araw, na may problema kayong dalawa at kailangan niya ng oras para mag-isip. Pinapasok ko siya dahil ako ang kanyang ina, at dahil ito ay laging magiging bahay niya kapag kailangan niya ako.
Ngunit hindi iyon nangangahulugang pag-aari niya ito. At paano ako, sigaw niya. Asawa niya ako. Iniwan ko ang buhay ko para lumipat dito. Ang buhay mo. Ulit ko. At sa pagkakataong ito, mas matigas ang aking boses. Anong buhay ang iniwan mo, Rennie? Hindi ka nagtatrabaho. Hindi ka kailanman nagtrabaho. Nabubuhay ka sa sahod ni Elijah. At ang sahod ni Elijah ay wala na sa loob ng 8 buwan dahil natanggal siya sa trabaho at itinago niya iyon sa akin sa loob ng ilang buwan. Pinanood ko ang kanyang mukha na namutla. Tinamaan ko ang target. Alam ko, patuloy ko. Alam kong natanggal siya sa trabaho noong Enero. Alam kong nabubuhay kayo sa aking ipon. Alam kong ang credit card na lihim niyang binuksan ay nasa pangalan ko. Alam kong ang mga bill na hindi nabayaran ay dahil ginamit ninyong dalawa ang pera sa ibang bagay. Bumaba ang katahimikan sa kalye na parang isang mabigat na kumot. Ang mga kapitbahay na lumabas ay hayagang nakatingin. Humakbang ng kaunti si Ginoong Henry, nakasandal sa kanyang tungkod. Rennie, totoo ba iyan? Binaliwala niya siya, nakatitig pa rin sa akin nang may pagkapuot na napakatindi kaya halos mahawakan ko. Hindi mo ako kailanman gusto rito, sabi niya sa nanginginig na boses. Mula sa unang araw, pinadama mo sa akin na ako ay nakakahadlang, na hindi ako sapat na mabuti para sa iyong mahal na anak. Umiling ako, biglang napagod. Napakagupod. Hindi kita kinamumuhian, Rennie. Hindi ko nga talaga kayo kilala. Sa loob ng 8 buwan ng paninirahan sa ilalim ng bubong ko, hindi ka kailanman nagmalasakit na makilala ako. Hindi ka kailanman nagtanong tungkol sa buhay ko, trabaho ko. Mga pangarap ko. Ang inalala mo lang ay kung ano ang maibibigay sa iyo ng bahay na ito. Espasyo, kaginhawaan, ang pakiramdam ng pagmamay-ari ng isang bagay ng hindi pinaghirapan. Umalis ako sa aking apartment para lumipat dito, sigaw niya. Iniwan ko ang buhay ko. Anong apartment? Tanong ko. Ang apartment na hindi mo binabayaran dahil binabayaran ni Elijah ang renta gamit ang perang ipinapautang ko sa kanya bawat buwan. Alam ko rin iyan. Nakita kong namutla muli ang kanyang mukha. Ilang lihim ang kanilang itinago. Ilang kasinungalingan. Nilinis ng mas matandang opisyal ang kanyang lalamunan ng hindi komportable. Mga ginang, naniniwala akong personal ang usapang ito. Ginang, tiningnan niya si Rennie. Iminumungkahi ko na kunin niyo ang inyong mga gamit at umalis. Kung mayroon pa kayong pag-uusapan, gawin ninyo iyon sa ibang oras sa ibang lugar. Lumuhod si Rennie sa tabi ng mga kahon at sinimulang suriin ang mga ito nang nanginginig ang mga kamay na parang hindi siya nagtitiwala na ako ang nag-impake ng lahat. Kinukuha niya ang mga gamit, tinitingnan ang mga ito at isinuksok muli. Ang batang opisyal ay tumingin sa akin nang may tila awa. Kailangan ba ninyo ng tulong sa paglilinis ng lahat ng iyan? Tanong niya, itinuro ang pulang kalat sa pasukan. Umiling ako. Hindi, salamat. Kaya kong gawin ito ng mag-isa. Nagawa ko na ito dati. Hindi lang ang tomato sauce ang tinutukoy ko, at sa tingin ko ay naintindihan niya iyon. Inabot ni Rennie ng 20 minuto upang suriin ang lahat ng kahon. Sa wakas, na may namumulang, namamaga ang mga mata, tumango siya. Narito na ang lahat. Kailangan ba ninyo ng tulong sa paglo-load ng mga ito sa kotse? Tanong ng mas matandang opisyal. Umiling siya. Tatawagan ko si Elijah. Kaya niyang kunin ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Narinig ko ang ringtone ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Walang sumagot. Sinubukan muli ni Rennie. Parehong resulta. At muli. Hindi niya sinasagot, sabi niya sa mahinang boses. Wala akong sinabi. Walang dapat sabihin. Sinubukan ni Rennie na tawagan si Elijah ng 5 pang beses habang kaming lahat ay nakatayo doon sa aking sala. Bawat tawag ay direktang napupunta sa voicemail. Bawat beses na naririnig niya ang automated tone, lalong namumutla ang kanyang mukha, lalong nagiging desperado. Sa huli, ibinaba niya ang telepono at tinitigan ang screen na parang kaya niyang pilitin siyang lumitaw sa pamamagitan lamang ng sapat na pagnanais.
Tiningnan ng mas matandang opisyal ang kanyang relo ng walang pasensya. Ginang, hindi kami maaaring manatili rito sa buong umaga na naghihintay. Mayroon ba kayong ibang numerong tatawagan? Ano mang pamilya o kaibigan na makakatulong sa inyo sa mga kahon? Dahan-dahang umiling si Rene. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Wala na akong iba. Ang pamilya ko ay nakatira sa ibang probinsya. Ang mga kaibigan ko. Ang kanyang boses ay naglaho. Hindi niya natapos ang pangungusap. Ngunit kaya kong punan ang mga blangko. Sinunog ni Rene ang lahat ng kanyang mga tulay ng pakasalan niya si Elijah. Iniwan niya ang kanyang dating buhay, kumbinsido na ang aking anak ang kanyang tiket sa isang mas mahusay na bagay. Maaari akong tumawag ng taxi, alok ng batang opisyal. Maaari kayong dalhin ito at ang inyong mga gamit kung saan ninyo kailangan pumunta. Tumango siya ng mahina na parang isang basag na manika. Ang lahat ng agresibong enerhiya mula sa umaga ay naglaho. Ngayon ang natitira ay isang 32 taong gulang na babae na biglang napagtanto na siya ay lubos na nag-iisa. Ginawa ng opisyal ang tawag. Darating ang taxi sa loob ng 15 minuto. Tumayo kami sa awkward na katahimikan habang naghihintay. Umupo si Rene sa sahig sa tabi ng kanyang mga kahon, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Tumayo ako malapit sa bintana, pinapanood ang kalye kung saan nagsisimulang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga kapitbahay ngayong tapos na ang palabas. Si Ginoong Henry ang huling umalis. Bago pumasok, kinawayan niya ako. Kinawayan ko siya pabalik. Nasaksihan niya ang lahat. Alam niya ang katotohanan. Iyon ang mahalaga. Gaano na sila katagal nakatira dito? Tanong ng mas matandang opisyal, binasag ang katahimikan. 8 buwan, sagot ko. Dumating sila noong Pebrero, sinasabing panandalian lang, na may problema si Elijah sa trabaho at kailangan niya ng oras para mag-ayos. At ano talaga ang nangyari? Natanggal siya sa trabaho, sabi ko, direktang tiningnan si Rene, noong Enero. Pero hindi nila sinabi sa akin hanggang 3 araw na ang nakalipas nang dumating ang isang liham mula sa bangko tungkol sa isang credit card na kinuha niya sa pangalan ko nang walang pahintulot ko. Mahina ang sipol ng opisyal. Umiling ang kanyang partner. Iyan ay financial fraud, Ginang. Maaari kayong magsampa ng kaso. Alam ko, sabi ko. Pero anak ko siya. At gaano man ako kagalit, gaano man ako makaramdam ng pagtataksil, anak ko pa rin siya. Tumingala si Rene at tinitigan ako ng may tila sorpresa o marahil ay pasasalamat, ngunit wala siyang sinabi, hindi man lang salamat. Dumating ang taxi, bumusina sa labas. Tinulungan ng 2 opisyal na ilagay ang mga kahon sa trunk at likod ng upuan. May 5 malalaking kahon, ngunit nagkasya silang lahat. Tumayo si Rene sa aking hagdanan, nakatingin sa aking bahay na parang namemorya ang bawat detalye. Hindi kailangang matapos ng ganito, sa wakas ay sabi niya sa paos na boses. Sumang-ayon ako. Hindi kailangang matapos ng ganito, ngunit natapos ng ganito dahil pinili mong pwersahin ang pinto sa halip na kumatok. Dahil pinili mong sumigaw sa halip na makipag-usap. Dahil mula sa unang araw na pumasok ka sa bahay ko, nagpasya ka na ako ang hadlang. Hindi ang taong nagbibigay sa iyo ng tirahan. Pinagsama niya ang kanyang mga labi. Sa isang sandali, naisip kong makikipagtalo siya, upang maglabas ng isang huling serye ng mga akusasyon, ngunit hindi niya ginawa. Tumalikod lang siya at naglakad patungo sa taxi. Bago sumakay, huminto siya at tiningnan ako ng isang huling beses. Babalik si Elijah. Anak mo siya. Hindi mo lang siya basta-basta hahayaan. Hindi ako sumagot dahil ang totoo, hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado sa anuman pagdating kay Elijah, ang matamis na bata na pinalaki ko, ang yumakap sa akin tuwing gabi bago matulog. Ang bata na iyon ay matagal nang nawala. Ang taong naging siya ay isang estranghero na nagsinungaling sa akin, nagnakaw ng aking pagkakakilanlan, at nagtatago sa isang murang hotel habang sinusubukan ng kanyang asawa na pwersahin ang aking pinto. Umalis ang taxi at nawala sa kalye. Nanatili ang pulis ng ilang minuto pa upang tapusin ang kanilang ulat. Inabot sa akin ng mas matandang opisyal ang isang card.
Kung mayroon pang anumang problema, kahit ano paman, tawagan kami ng direkta. At ginang, tungkol sa credit card, dapat ninyong isaalang-alang ang pagsasampa ng kaso. Ang inyong anak ay may sapat na gulang. May mga kahihinatnan ang mga aksyon. Pag-iisipan ko, pangako ko. Kahit alam naming dalawa na marahil ay hindi. Nang sa wakas ay umalis sila, tahimik ang kalye. Isinara ko ang pinto at sumandal dito. Noon lang ako pinayagan ang aking sarili na manginig. Noon lang ako hinayaan ang buong bigat ng umaga na bumagsak sa aking mga balikat. Tiningnan ko ang kalat sa aking pasukan. Ang pulang pudol na nagsisimula ng matuyo. Ang nakakalat na basahan, ang aking basang housecoat. Ang buong dula na aking itinanghal upang protektahan ang aking sarili. Nagtagumpay iyon. Tinakot nito ang mga locksmith, pinatawag ang mga kapitbahay sa pulis. Nakamit ko ang eksaktong kailangan ko. Ngunit ngayon, kailangan ko itong linisin. Tinanggal ko ang housecoat at hinayaan itong bumagsak sa pudo. Nagpunta ako sa kusina at pinuno ang isang balde ng mainit na may sabon na tubig. Kinuha ko ang mop at bumalik sa pasukan. Lumuhod ako sa sahig, sinimulang punasan ang tomato sauce na dumikit sa tile. Naging kulay rosas ang tubig habang naglilinis ako. Kinailangan kong palitan iyon ng 3 beses bago muling nagmukhang normal ang sahig. Inabot ako ng 2 oras ng pagpupunas, pagbanlaw at pagpapatuyo. 2 oras kung saan hindi ko inisip si Elijah o Renee o anumang bagay maliban sa pagbabalik sa aking bahay sa normal na estado nito, aking kanlungan, aking espasyo, aking lugar sa mundo. Nang matapos ako, naligo ako ng napakainit na tubig kaya namula ang aking balat. Hinugasan ko ang aking buhok ng 3 beses hanggang sa hindi na ito amoy kamatis. Nagsuot ako ng malinis, komportableng damit, ang aking paboritong pajama, kahit na halos 1:00 oras pa lang ng umaga. Nagtimpla ako ng sariwang kape at umupo sa aking armchair, ang isa na sinubukan ni Renee na itapon dahil sabi niya ay luma na. Luma nga iyon. 20 taong gulang na iyon. Binili ko iyon nang umalis si Elijah para sa kolehiyo. Iyon ang unang piraso ng kasangkapan na pinili ko para lang sa aking sarili nang hindi iniisip ang sinuman. At ito ay comfortable at akin. Umupo ako doon, iniinom ang aking kape, tinitingnan ang aking sala na sa wakas ay akin na muli. Ang mga walang laman na espasyo kung saan naroon ang mga gamit ni Renee at Elijah ay ngayon ay tila malawak, malinis. Makakahinga na ako muli. Tumunog ang aking telepono, nagpakaba sa akin. Kinuha ko iyon mula sa aking bulsa, umaasa na makita ang pangalan ni Elijah sa screen, ngunit hindi siya iyon. Ito ay isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako sandali bago sumagot. Hello? Ito ba si Ginang Thelma Reyes? Ako nga po. Magandang umaga, Ginang. Tumatawag po ako mula sa First National Bank. Mayroon po kaming ilang irregularidad na kailangan nating pag-usapan tungkol sa isang credit card na binuksan sa pangalan ninyo noong Marso. Sumikip ang aking tiyan. Ang card? Siyempre. Wala pa ring katapusan ang lahat ng ito. Alam ko ang tungkol sa card na iyon, sabi ko. Kinuha iyan ng anak ko nang walang pahintulot ko. Kakatuklas ko lang ilang araw na ang nakalipas. Naiintindihan ko. Well, Ginang, mayroon po kayong outstanding balance na 4,200 piso at ang minimum payment ay overdue na sa loob ng 2 buwan. 4,000 piso. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa tiyan. 4,000 piso na hindi ko ginastos. 4,000 piso sa mga bagay na hindi ko man lang alam na umiiral. Hindi ko pinahintulutan ang card na iyan, sabi ko, nanginginig ang aking boses. Hindi ako pumirma ng anuman. Hindi ako nag-apply ng anuman. Naiintindihan ko, Ginang, ngunit ang card ay nasa pangalan ninyo at ginagamit ang inyong social security number. Kung may naganap na pandaraya, kailangan ninyong mag-file ng police report at makipagtulungan sa amin upang malutas ang sitwasyon. Sa ngayon, ang utang ay mananatiling responsibilidad ninyo sa legal na paraan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Siyempre, ang utang ay responsibilidad ko.
lahat ay laging responsibilidad ko. Ano ang kailangan kong gawin? Ipinaliwanag ng kinatawa ng bangko ang proseso, mag-report ng pandaraya, magpuno ng mga form, magbigay ng dokumentasyon, patunayan na hindi ako ang gumawa ng mga charges, at posibleng magpatotoo laban sa sarili kong anak kung magpasya ang bangko na magsampa ng kasong kriminal. Lahat ay napakakomplikado, napakapagod. Nang ibaba ko ang telepono, nanatili akong nakatitig sa screen. Wala pa ring mensahe mula kay Elijah, walang tawag, wala. Ang aking anak na nanirahan sa aking sinapupunan ng 9 na buwan. Ang aking anak na pinasusuko at idinuyan at inalagaan ng may sakit siya. Ang aking anak na para sa kanya ay nagtrabaho ako ng 2 trabaho sa loob ng maraming taon upang magkaroon siya ng bagong damit at gamit sa eskwela at isang ligtas na bubong sa kanyang ulo. Ang anak na iyon ay ninakawan ako, nagsinungaling sa akin, at ngayon ay wala man lang lakas ng loob na tawagan ako. 3 araw ang lumipas nang walang balita mula kay Elijah. 3 araw kung saan ang aking telepono ay nanatiling tahimik. 3 araw kung saan tumatalon ang aking puso tuwing tumutunog ang doorbell. Ngunit laging iba. Ang kartero, isang salesman, si Ginoong Henry na nagtatanong kung ayos lang ako. Sa loob ng 3 araw na iyon, bumalik sa kanyang ritmo ang aking bahay. Nagising ako ng maaga tulad ng dati. Nagtimpla ako ng kape, diniligan ang aking mga halaman, at naggrocery ng mag-isa, dala ang aking mga bag ng walang tulong, tulad ng ginawa ko sa loob ng maraming taon bago sila dumating. Kakaiba iyon. Sa una, napakatahimik ng bahay, ngunit hindi komportableng katahimikan. Ito ay kapayapaan. Sa ika-4 na araw, nagpunta ako sa bangko. Dala ko ang lahat ng dokumento na kaya kong tipunin, mga statement, ang liham na dumating, ang aking V. Umupo ako sa isang desk, kasama ang isang binibining nagngangalang Candace, na tumingin sa akin nang maihalo ng awa at profesionalismo na ginagamit ng mga tao, kapag alam nilang may problema ka. Ginang Reyes, sinuri ko ang inyong kaso. Ang card ay talagang binuksan noong Marso gamit ang inyong personal na impormasyon. Mayroon ba kayong ideya kung paano nakuha ng inyong anak ang inyong mga dokumento? Nakatira ako kasama niya, sagot ko, pagod ang aking boses. O, sa halip nakatira siya kasama ko. May access siya sa lahat. Tumango si Candace habang nagtatype sa kanyang computer. Ang mga charges ay karamihan sa mga restaurant, tindahan ng damit, isang tindahan ng alahas, at ilang online payments. Kilala ba ninyo ang alinman sa mga establishmentong ito? Ipinakita niya sa akin ang screen. Binasa ko bawat linya. Mamahaling restaurant kung saan hindi ako kailanman nakapunta. Mga tindahan ng brand name kung saan ang isang blouse ay nagkakahalaga ng kinikita ko sa isang linggo. Isang tindahan ng alahas na may charge na 1,200 piso. Naalala ko ang kwintas na sinimulang suot ni Rene noong Abril. Ang gintong pendant na sinabi niya na bigay ni Elijah para sa kanilang anibersaryo. Binili niya iyon gamit ang pera ko, gamit ang pangalan ko, gamit ang credit ko. Hindi ko kilala ang alinman sa mga ito, sa wakas ay sabi ko. Hindi ako gumastos ng kahit 1 sentimo sa card na iyon. Inabot sa akin ni Candace ang ilang form, kailangan ninyong punan ito. Ito ay deklarasyon ng pandaraya. Kailangan din ninyong mag-file ng police report. Ang bangko ang mag-imbestiga, at kung matukoy namin na talagang pandaraya iyon, kakanselahin namin ang utang at isasara ang card. At kung umamin ang anak ko na ginamit niya iyon, tiningnan niya ako ng seryoso. Kung gayon, maaaring magpasya ang bangko na magsampa ng kasong kriminal laban sa kanya. Pinag-uusapan natin ang identity fraud at theft. Seryoso itong felonies. Anak ko siya, sabi ko, nabasag ang aking boses. Alam ko, ginang, at labis akong nalulungkot na dinaranas ninyo ito, ngunit gumawa siya ng krimen, at kailangan ninyong protektahan ang inyong sarili. Kinuha ko ang mga form na nanginginig ang mga kamay. Inalok ako ni Candace ng isang baso ng tubig, na buong pasasalamat kong tinanggap. Gaano katagal ko kailangang punan ito? Sa ideal, dapat ninyong gawin ito sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal kayo, mas mahirap patunayan ang pandaraya, at patuloy na lumalaki ang utang ng may interes.
Umalis ako sa bangko na may folder na puno ng mga papeles at isang bigat sa aking dibdib na walang kinalaman sa pera. Naglakad ako ng 4 na blok pa uwi, nararamdaman ang bawat isa sa aking 68 taon. Masakit ang aking mga tuhod, masakit ang aking likod, at mas masakit ang aking puso kaysa sa anuman. Nang makarating ako sa aking pinto, may naghihintay. Si Elijah. Ang aking anak ay nakaupo sa aking mga hagdanan na nakatakip ang mukha ng kanyang mga kamay. Nang marinig niya ang aking pagdating, tumingala siya at ang nakita ko ay bumali sa aking puso. Pula at namamaga ang kanyang mga mata. Hindi siya nag-ahit sa loob ng ilang araw. Gusot ang kanyang mga damit. Mukha siyang talunan. Nanay, sabi niya, at ang kanyang boses ay tila tulad ng noong bata pa siya na gumawa ng mali. Tumayo ako sa harap niya nang walang sinasabi. Ang folder ng bangko ay tila lead sa aking mga kamay. Tumayo si Elijah nang may kahirapan. Kailangan kong kausapin ka. Pakiusap, bigyan mo ako ng 5 minuto. Nag-alinlangan ako. Ang isang bahagi ko ay gustong yakapin siya, sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, ayusin ang lahat tulad ng ginawa ko noong bata pa siya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na namulat sa nakaraang ilang araw, ay alam na magiging pagkakamali iyon. 5 minuto, sa wakas ay sabi ko, binuksan ang pinto. Pumasok kami. Tiningnan ni Elijah ang paligid na parang iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang bahay. Ang mga walang laman na espasyo kung saan naroon ang mga gamit ni Rene, ang kalinisan, ang kaayusan. Ang lahat ay bumalik sa dati bago sila dumating. Maganda tingnan, sabi niya sa mahinang boses. Parang noong bata pa ako. Umupo kami sa sala, ako sa aking lumang armchair, at siya sa sofa na binili ko 15 taon na ang nakalipas na nakaligtas sa lahat ng pagtatangka ni Rene na palitan iyon. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin na parang isang bangin. Umalis si Rene, sabi niya sa wakas. Sumakay siya ng bus pabalik sa bahay ng kanyang nanay. Nag-iwan siya ng mensahe na sinasabing hindi na niya kaya, na problema ko ito, hindi sa kanya. At ano ang inaasahan mo, tanong ko, hindi mapigilan ang aking sarili. Ang buong sitwasyon na ito ay dahil gusto niya ang isang bagay na hindi kanya at nakipaglaro ka. Hinimas ni Elijah ang kanyang mukha. Alam kong tama ka, nanay, pero sa sandaling iyon, gusto ko lang ng kapayapaan. Pinilit niya ako ng husto at mas madali ang sabihin sa kanya ng kaysa sa kumprontahin siya. Tulad ng mas madali ang kumuha ng credit card sa pangalan ko kaysa sabihin sa akin ang totoo tungkol sa trabaho mo. Napaatras siya na parang sinaktan ko siya. Sasabihin ko sana sa iyo. Sumpa ako, sasabihin ko sana sa iyo, pero bawat araw na lumipas ay mas naging mahirap. At sinabi ni Rene na kung sasabihin ko sa iyo, palalayasin mo kami, na mas mabuti na itago iyon hanggang sa makahanap ako ng ibang trabaho. At ang trabaho? Nakahanap ka na ba? Umiling siya, nakatingin sa sahig. Nakapagpadala ako ng daan-daang aplikasyon. Walang tumatawag sa akin. At kapag tumawag sila at nakita ang edad ko, 43, naghahanap sila ng mas bata, isang taong mas mababa ang bayad. Hindi iyan dahilan para magnakaw sa akin, Elijah. Alam ko, nabasag ang kanyang boses. Alam ko at lubos akong pasensya na, nanay. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi. Kinuha ko ang folder ng bangko at inilagay sa coffee table sa pagitan namin. 4,200 piso. Iyan ang ginastos mo sa pangalan ko. Mga restaurant, damit. Isang kwintas para sa asawa mo na wala na rito para suotin ngayon. Pinanood ko ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Babayaran ko iyan. Hindi ko alam kung paano, pero babayaran ko ang bawat sentimo. Sa anong pera, Elijah? Wala kang trabaho. Wala kang ipon. Umalis ang asawa mo. Saan ka kukuha ng 4,000 piso? Umiyak na siya ng hayagan, tulad ng isang maliit na bata. Hindi ko alam pero hahanap ako ng paraan. Nangangako ako sa iyo. Pinanood ko siyang umiyak at naramdaman kong may nabasag sa loob ko. Hindi ito awa. Hindi ito pagpapatawad. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas masakit. Ito ay ang pagtatanto na ang aking anak,
ang bata na pinalaki ko upang maging mabait at tapat, ay naging isang taong may kakayahang magsinungaling sa akin at magnakaw sa akin. Gusto ng bangko na magsampa ako ng kaso, sabi ko sa mahinang boses. Sabi nila, iyon lang ang paraan para makansela ang utang. Na kung hindi ko gagawin iyon, ako ang magbabayad ng bawat sentimo. Biglang tumingala si Elijah, malaki ang kanyang mga mata. Hindi, nanay. Pakiusap. Kung magsasampa ka ng kaso, magkakaroon ako ng criminal record. Hindi na ako makakahanap ng trabaho. Matatapos na ang buhay ko. Komplikado na ang buhay mo, Elijah. At ganoon din ang akin dahil sa ginawa mo. Pero anak mo ako, sabi niya ng desperado. Kaisa-isa mo akong anak. Hindi mo ito magagawa sa akin. At naroon na iyon, ang malambot na manipulasyon na binalutan ng luha at desperasyon, ngunit manipulasyon pa rin. Tulad ni Rini, tulad ng dati. Dahil nga anak kita kaya labis akong nasasaktan, sagot ko. Dahil mas mataas ang inaasahan ko sa iyo. Dahil mas mabuti ang pagpapalaki ko sa iyo kaysa rito. Pag-amin niya. Maganda ang pagpapalaki mo sa akin. Ako ang nagkamali. Gumawa ako ng maling mga desisyon. Hinayaan kong kumbinsihin ako ni Rene ng mga bagay na alam kong mali. Naging mahina ako. Ang pagiging mahina ay hindi krimen, Elijah. Pero ang pagnanakaw ay krimen. Bumagsak siya sa sofa, pagod na pagod. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin at gagawin ko. Kinuha ko ang mga fraud form mula sa folder. Gusto kong pirmahan mo ito. Ito ay isang pagtatapat na umamin ka na binuksan mo ang card nang walang pahintulot ko at ikaw ang gumawa ng lahat ng charges. Sa pamamagitan nito, kakanselahin ng bangko ang utang sa pangalan ko. At pagkatapos, aarestuhin ba nila ako? Hindi ko alam, tapat kong sabi. Maaaring depende sa bangko. Pero Elijah, kung hindi mo ito gagawin, ako ang magbabayad ng 4,000 piso at wala ako niyan. Halos hindi na sapat ang ipon ko para sa aking mga gastusin. Hindi ko kayang pasanin ang utang na hindi akin. Tiningnan ni Elijah ang mga form na parang ito ay isang death sentence. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang mga ito. Dahan-dahan niyang binasa ang bawat linya. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng tahimik habang pinoproseso niya ang mga salita. Pag-amin ng pandaraya, hindi otorisadong paggamit ng personal na impormasyon. Mga charges na ginawa ng walang pahintulot ng may-ari ng card. Wala akong panulat, sa wakas ay sabi niya sa malalim na boses. Kinuha ko ang isa mula sa aking pitaka at iniabot sa kanya. Kinuha niya iyon ngunit hindi binuksan. Tinitigan niya ang papel, pagkatapos ay tumingin sa akin, pagkatapos ay bumalik sa papel. Kung pirmahan ko ito, patatawarin mo ba ako balang araw? Ang tanong ay nakakuha sa akin ng hindi handa, hindi dahil hindi inaasahan, kundi dahil wala akong agarang sagot. Patatawarin ko ba siya? Kaya ko bang patawarin ito? Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Sa ngayon, pagod na pagod ako, Elijah. Pagod na pagod at labis na nasasaktan. Sa loob ng 8 buwan, binuksan ko ang aking tahanan sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang aking pagkain, aking espasyo, aking kapayapaan, at bilang kapalit, nakuha ko ang mga kasinungalingan, pagnanakaw. At isang manugang na sumubok na puwersahin ang aking pinto ng 6:06 ng umaga. Hindi ko alam na gagawin iyon ni Rene, mabilis niyang sabi. Sumpa ako, nagising ako ng umagang iyon at umalis na siya. Nag-iwan siya ng tala na sinasabing aayusin niya ang mga bagay. Nang makita ko ang mensahe mo tungkol sa pulis, halos mamatay ako sa takot. At bakit hindi ka agad dumating? Bakit ka naghintay ng 3 araw? Dahil ako ay duwag, pag-amin niya. At nagsimulang umagos ang bagong luha sa kanyang mga pisngi. Dahil natatakot akong harapin ka. Dahil alam kong nabigo ako sa iyo sa pinakamasamang paraan, at hindi ko alam kung paano kita titingnan sa mata. Well, narito ka na ngayon, sabi ko, sinalubong ang kanyang tingin. At narito ang dokumento na magsisimulang ayusin, kahit papaano, ang pinansyal na bahagi ng kaguluhan na ito. Binuksan ni Elijah ang panulat na nanginginig ang mga kamay.
Hawak niya iyon sa ibabaw ng papel sa loob ng tila ilang oras, ngunit marahil ay ilang segundo lang. Pagkatapos, nang may malalim na buntong hininga na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, pinirmahan niya ang kanyang pangalan. Lumitaw iyon sa linyang iyon bilang isang pagtatapat, bilang isang pagtatapos, at marahil ay bilang isang simula rin. Iniabot niya sa akin ang mga papeles, at maingat kong inilagay ang mga ito sa folder. Babalik ako sa bangko ng hapong ito, ibibigay ito, at sana sa loob ng ilang linggo ay mawawala ang utang sa pangalan ko, ngunit ang pinsala sa aming relasyon ay hindi mawawala ng ganoon kadali. Saan ka nakatira? Tanong ko pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sa isang murang motel malapit sa bus terminal. 600 piso bawat gabi. Iyon lang ang kaya ko sa kaunting natitira sa akin. At pagkatapos niyan, ano ang gagawin mo kapag naubusan ka ng pera? Nagkibit balikat siya, talunan. Hindi ko alam. Maghanap ng shelter siguro o matulog sa kotse ko. Titingnan natin. Ang isang bahagi ko, ang bahaging iyon ng isang ina na hindi kailanman namamatay anuman ang sakit na nararamdaman mo, ay gustong mag-alok na manatili siya, sabihin sa kanya na kaya niyang bumalik, na kaya naming subukan muli. Ngunit kinagat ko ang aking dila dahil alam kong magiging pagkakamali iyon. Dahil alam kong walang nagbago. Wala pa rin siyang trabaho, mahina pa rin sa ilalim ng presyon, at ako pa rin ang kanyang safety net, ang laging nagliligtas sa kanya. Ngunit hindi ko siya maaaring patuloy na iligtas. Hindi na. Hindi sa halaga ng aking sariling stability. Kailangan mong maghanap ng trabaho, Elijah. Anumang trabaho. Hindi mahalaga kung hindi iyon ang pinag-aralan mo o ang gusto mong gawin. Kailangan mo ng kita. Nakapag-apply ako sa lahat ng dako, sabi niya nang may pagkadismaya. Mga supermarket, restaurant, warehouses. Walang tumatawag sa akin. Nakapagpunta ka na ba ng personal? Nakausap mo na ba ng direkta ang mga manager? Umiling siya. Online na ngayon ang lahat. Hindi ka man lang nila pinapayagan na mag-drop off ng physical resumes. Bumangon ako at nagpunta sa aking silid-tulugan. Bumalik ako na may hawak na cash, 500 piso. Kinuha ko iyon mula sa gikit kahapon, bahagi ng aking budget para sa grocery ng buwan. Iniabot ko iyon kay Elijah. Tiningnan niya ang pera nang hindi kinukuha. Hindi ko ito matatanggap, nanay. Nagnakaw na ako ng sapat sa iyo. Hindi ito regalo, sabi ko ng matatag. Ito ay utang. Ito ang pambayad sa motel sa loob ng ilang araw, habang naghahanap ka ng tunay na trabaho. At kapag may nakuha ka, babayaran mo iyon ng bawat sentimo. Sa wakas ay kinuha niya ang pera ng maingat, na parang sagrado iyon. Salamat, bulong niya. Babayaran ko iyan. Nangangako ako. Hindi na gaanong mahalaga sa akin ang mga pangako ni Elijah, ngunit tumango ako. May isa pa akong kailangan sabihin sa iyo. Patuloy ko. Hindi ka na maaaring manirahan dito muli, hindi sa paraan ng dati. Ito ang aking bahay, aking espasyo, aking kapayapaan. Binuksan ko iyon para sa iyo ng kailangan mo. At ikaw at si Rini ang sumira sa kapayapaang iyon. Alam ko, sabi niya, nabasag ang kanyang boses. At labis akong pasensya na. Hayaan kong mawalan ng kontrol ang mga bagay. Hindi lang nawalan ng kontrol. Elijah, gumawa ka ng mga aktibong desisyon upang kunin ang kontrol mula sa akin sa sarili kong bahay. Naglipat ka ng mga kasangkapan nang hindi nagtatanong. Itinapon mo ang aking mga gamit. Ikaw ang nagpasya kung ano ang niluluto namin. Kung ano ang pinapanood namin sa GV, kung paano inayos ang lahat. Pinadama mo sa akin na ako ay isang bisita sa lugar na binili ko sa aking sariling pagsusumikap. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Sinabi ni Rene na nagmo-modernize lang siya, na kailangan ng pagbabago ang bahay mo, at hinayaan ko siya dahil mas madali iyon kaysa makipagtalo. At paano ang kailangan ko? Paano ang aking kaginhawaan, aking opinyon, aking damdamin? Tama ka, pag-amin niya. Hindi namin inisip kayo. Ang inisip lang namin ay ang aming sarili, kung ano ang gusto namin,
kung paano gagawing mas komportable ang mga bagay para sa amin nang hindi isinasaalang-alang na iyon ay iyong espasyo, hindi sa amin. Umupo ako sa aking armchair, nararamdaman ang bigat ng lahat ng mga taon na ito, lahat ng pagkakataon na sumuko ako. Lahat ng pagkakataon na nanahimik ako upang mapanatili ang kapayapaan. Lahat ng pagkakataon na inuna ko ang pangangailangan ng iba kaysa sa akin. Nagtatrabaho ako ng 30 taon upang maging may-ari ng bahay na ito, dahan-dahan kong sabi. 2 trabaho, double shifts. Isinakripisyo ko ang mga bakasyon, mga bagong damit, mga gabi-gabi na paglabas kasama ang mga kaibigan, lahat, upang magkaroon ka ng magandang tahanan, upang makapag-aral ka ng walang alalahanin. Upang ibigay sa iyo ang hindi kailanman ibinigay sa amin ng iyong ama. Umiyak si Elijah. At nasayang ko ang lahat. Hindi mo nasayang ang lahat, ikinorekta ko siya. Nagtapos ka. Nakakuha ka ng magandang trabaho. Nagkaroon ka ng buhay. Pero sa isang punto, huminto ka sa pagpapahalaga sa pagsisikap na ibinigay sa lahat ng iyon. Huminto ka sa pagkakita na hindi ka may utang sa mundo. Na ang lahat ay kinikita sa pamamagitan ng trabaho. Pasensya na, nanay. Lubos akong pasensya na. Alam kong nagsisisi ka, Elijah, pero hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan mong magbago. Tunay na magbago. Tumango siya ng paulit-ulit na parang bata na pinagagalitan. Magbabago ako. Nangangako ako. Maghahanap ako ng trabaho. Babayaran ko sa iyo ang lahat ng utang ko. Ipapakita ko sa iyo na kaya kong maging anak na karapat-dapat ka. Gusto kong maniwala sa kanya ng buong pagkatao ko. Gusto kong maniwala na sa pagkakataong ito ay magiging iba. Ngunit narinig ko na ang mga salitang ito noon. Nang mawala ang kanyang unang trabaho, nang siya ay magkaroon ng utang sa credit card, sa unang pagkakataon, nang siya at si Renee ay magkaroon ng unang malaking away. Laging may mga pangako, laging may luha, laging may isa pagkakataong ito ay magiging iba. Ngunit hindi kailanman nagbago. Tumayo ka, sa wakas ay sabi ko. Tiningnan niya ako, naguguluhan, ngunit sumunod. Kailangan mong maintindihan ang isang napakahalagang bagay. Laging ako ang nanay mo. Laging mahal kita. Ngunit ang pagmamahal sa iyo ay hindi nangangahulugang hayaan mo akong sirain. Ang pagmamahal sa iyo ay hindi nangangahulugang maging iyong walang hanggang safety net habang gumagawa ka ng iresponsableng desisyon. Naiintindihan ko, bulong niya. Hindi sa tingin ko, matatag kong sabi. Dahil kung naintindihan mo, hindi mo sana kinuha ang card na iyon. Hindi mo sana hinayaan si Renee na saktan ako sa sarili kong tahanan. Hindi mo sana pinayagan siyang sumubok na puwersahin ang pinto ko gamit ang mga locksmith. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Hindi, hayaan mong tapusin ko. Sa nakaraang ilang araw simula nang umalis ka. Nagsimulang maging tahanan muli ang aking bahay. Nagigising ako ng walang pag-aalala. Umiinom ako ng kape ng payapa. Hindi ko na kailangang itago ang aking mahahalagang gamit. Hindi ko na kailangang dahan-dahan ang paglalakad sa sarili kong espasyo. At napagtanto ko ang isang bagay. Pagod na ako. Elijah! 68 taong gulang na ako at lubos akong pagod na pasanin ang problema ng lahat. Nanay, ayaw kong maging pabigat. Ikaw nga, putol ko sa kanya. At matagal na. Simula nang ikaw ay 20 at binabayaran ko pa ang iyong phone bill simula nang ikaw ay 25 at pinautang kita ng pera para sa down payment sa kotse na hindi mo kailanman binayaran. Simula nang ikaw ay 30 at tinulungan kita sa renta sa loob ng 3 buwan. Laging ako ang naroon upang iligtas ka. At lagi mong alam na nandoon ako. Kaya hindi mo kailanman kinailangan na tumayo sa sarili mong mga paa. Masakit ang mga salita, ngunit totoo ang mga ito. Bawat isa sa kanila. Umiyak na si Elijah ng hayagan. Kaya ano? Ayaw mo na akong makita. Umiling ako. Lagi kong gustong malaman ang tungkol sa iyo. Anak kita, pero kailangan magbago ang relasyon. Hindi na ako ang iyong tagapagligtas. Kailangan mong iligtas ang iyong sarili.
Tumayo si Elijah sa harap ko na hawak ang 500 piso sa kanyang kamay na parang iyon lang ang matibay na bagay sa isang mundo na nagkakabasag sa paligid niya. Pula pa rin ang kanyang mga mata, namamaga sa pag-iyak. Ngunit may iba na sa kanyang ekspresyon ngayon, isang bagay na hindi ko nakita sa mahabang panahon. Marahil ay tunay na kahihiyan iyon. Marahil ay simula na iyon ng pag-unawa. Maaari ko ba kayong tawagan man lang? Tanong niya sa mahinang boses. Para sabihin sa inyo kung kumusta ako. Maaari mo akong tawagan, sagot ko. Pero hindi ako magbibigay ng pera tuwing tatawag ka. Hindi ko sasagutin ang iyong mga problema. Maaari kitang pakinggan. Maaari kitang payuhan, pero kailangan mong tahakin ang landas na ito ng mag-isa. Dahan-dahan siyang tumango. At kung talagang lumala ang mga bagay, kung matapos ako sa kalye? Ang tanong ay tumama sa akin ng husto dahil alam ko ang ginagawa niya. Hinahanap niya ang butas na iyon, ang maliit na piraso ng aking puso ng ina na laging sumusuko. Ang bahaging iyon na hindi matitiis ang pagdurusa ng aking anak. Ngunit sa pagkakataong ito, nanatili akong matatag. Kung gayon, kailangan mong pumunta sa shelter o humingi ng tulong sa mga kaibigan o makipag-usap sa social services. May mga resource para sa mga taong nasa sitwasyon mo, Elijah. Mga resource na hindi ako. Pinanood ko ang kanyang mukha na gumuho nang mapagtanto niya na sa pagkakataong ito ay hindi ako susuko. Sa pagkakataong ito ay walang pagbabalik. Mahal kita, sabi niya nang bigla. Alam kong sinira ko ang lahat. Alam kong hindi ako karapat-dapat, pero mahal kita, nanay. Mahal din kita, sagot ko. At totoo iyon, ngunit hindi sapat ang pag-ibig. Hindi kailanman. Naglakad siya patungo sa pinto, hinihila ang kanyang mga paa na parang bawat hakbang ay nagkakahalaga ng napakalaking pagsisikap. Sa pintuan, huminto siya at lumingon ng isang huling beses. Patutunayan ko sa iyo na kaya kong magbago. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero gagawin ko. Huwag mong patunayan sa akin, sabi ko. Patunayan mo sa iyong sarili. Pinanood ko siyang bumaba sa hagdanan at sa kalye hanggang sa mawala siya sa kanto. Noon lang ako isinara ang pinto at sumandal dito. Nanginginig ang buong katawan ko. Ito ay isa sa pinakamahirap na pag-uusap sa aking buhay, ngunit isa rin sa pinakakinakailangan. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa isang kakaibang estado. Nagpunta ako sa bangko at ibinigay ang mga dokumento na pinirmahan ni Elijah. Tiniyak sa akin ni Candace na aabutin ng ilang linggo ang proseso, ngunit sa pinirmahang pagtatapat, malaki ang posibilidad na kakanselahin nila ang utang. Umalis ako roon na may isang bigat na nabunot mula sa aking balikat, ngunit may isang bagong bigat sa aking puso. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, iniisip ang lahat ng nangyari sa nakaraang mga linggo. Kung paano nagbago ng drastiko ang aking buhay. Kung paano ako nakahanap ng lakas na hindi ko alam na taglay ko. Sa sumunod na mga araw, nagtatag ako ng isang bagong routine. Nagising ako ng maaga tulad ng dati. Nag-light exercise ako sa sala, kumain ng tahimik na almusal habang nagbabasa ng pahayagan. Nagtrabaho ako sa aking maliit na hardin na napabayaan sa loob ng ilang buwan. Ayaw ni Rene na ginugugol ko ang oras doon dahil sabi niya ay pangit ang dumi sa ilalim ng aking mga kuko. Ngayon, kaya kong dumihan ang aking mga kamay hanggat gusto ko. Nagsimulang dumalaw si Ginoong Henry sa akin tuwing hapon. Umiinom kami ng iced tea sa aking beranda at nag-uusap tungkol sa lahat at wala. Ikinuwento niya sa akin ang mga kwento noong buhay pa ang kanyang asawa, kung gaano niya ito nami-miss, ngunit kung paano niya natutunan na mag-isa nang hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking trabaho sa loob ng maraming taon, tungkol sa mga bagay na isinakripisyo ko at ang mga bagay na nakuha ko. Isang hapon, habang nagbabahagi kami ng mga cookies na niluto ko, tinanong niya ako ng isang bagay na walang ibang nangahas magtanong. Nagsisisi ka ba sa pagpapalaya sa kanila? Ang tanong ay nakakuha sa akin ng hindi handa. Tiningnan ko ang aking tasa ng kape, pinapanood ang singaw na kumukulot pa itaas. Minsan, pag-amin ko, may mga sandali na nami-miss ko si Elijah. Nami-miss ko ang ideya na may pamilya sa bahay.
Pero pagkatapos, naaalala ko kung ano ang pakiramdam ko nang nandito sila, hindi nakikita sa sarili kong tahanan. Ginagamit at hindi iginagalang. At pagkatapos alam ko na ginawa ko ang tama. Matalinong tumango si Ginoong Henry. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nangangahulugang hayaan mong yurakan ka ng mga tao. Itinuro sa akin iyan ng asawa ko. Dati ay sinasabi niya na ang kabaitan na walang limitasyon ay hindi kabaitan. Ito ay self-destruction. Tama siya, sabi ko. Inabot ako ng 68 taon para matutunan iyon, pero tama siya. Hindi pa huli ang lahat para matuto, sagot niya ng may ngiti. Sabi rin iyan ng aking asawa. At ikaw ay matalino, Velma. Inabot ka lang ng oras para mapagtanto mo iyon, pero ikaw nga. 2 linggo ang lumipas. Tumawag si Elijah ng 3 beses. Ang unang tawag ay 2 araw pagkatapos ng aming pag-uusap. Mukha siyang umaasa. Nagkaroon siya ng interview sa isang warehouse. Ang pangalawang tawag ay dumating 1 linggo pagkaraan. Hindi niya nakuha ang trabaho na iyon, ngunit mayroon siyang isa pang interview na naka-schedule. Ang pangatlong tawag ay dumating eksaktong 14 na araw pagkatapos ko siyang paalisin. Nanay, sabi niya, at may isang kakaiba sa kanyang boses. Nakahanap ako ng trabaho. Naramdaman kong tunay na tumalon ang aking puso. Sa isang supermarket, nag-aayos ng mga estante at tumutulong sa likod. Hindi ito malaki. Nagbabayad sila ng 150 piso kada oras, pero mayroon. Ito ay isang simula. Nanatili akong tahimik sandali, hinahayaan ang mga salita na lumalim. Ipinagmamalaki kita, sa wakas ay sabi ko, at totoo iyon. Alam kong hindi iyan ang pinag-aralan mo, pero ito ay isang hakbang. Magsisimula ako bukas, patuloy niya. 6 oras hanggang 2 set shift. At nanay, nakausap ko ang manager. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ko tungkol sa utang. Sabi niya kaya naming ayusin na ibawas ang ilang pera mula sa bawat sahod para bayaran ka. Hindi mo kailangang gawin iyon agad, sabi ko. Kailangan mo munang maging stable. Hindi. Matatag ang kanyang boses. Ito ay mahalaga. Pinautang mo ako ng pera na iyon at pinirmahan mo ang pagtatapat na iyon na maaaring magdulot sa akin ng problema. Ang pinakamababang magagawa ko ay magsimulang magbayad sa iyo. Maikli ang usapan. Kailangan niyang kunin ang kanyang uniforme at maghanda para sa kanyang unang araw. Nang ibaba ko ang telepono, tinitigan ko ang telepono sa mahabang panahon. Marahil, sa pagkakataong ito ay magiging iba talaga. Tinawagan ako ng bangko 3 araw pagkaraan. Tila nabunutan ng tinik si Candace nang magsalita siya. Ginang Reyes, may magandang balita ako. Sinuri namin ang inyong kaso at sa pinirmahang pagtatapat at sa investigasyon sa mga charges, natukoy namin na kayo ay biktima ng identity fraud. Kakanselahin namin ang 4,200 pisong utang ng ganap. Malilinis ang inyong credit. Naramdaman kong may semento na nabunot mula sa aking dibdib. At paano ang anak ko? Sasampahan ba ninyo ng kaso? Nagkaroon ng pause. Ang desisyon na iyon ay nasa legal na departamento. Ngunit dahil umamin siya at kayo ay direktang pamilya, posible na ito ay mairehistro lamang sa aming internal system at hindi sila magpapatuloy sa legal na paraan. Hindi ko kayang mangako ng anuman. Ngunit posible. Nang ibaba ko ang telepono, umiyak ako. Hindi eksakto sa kalungkutan o ginhawa. Umiyak ako para sa lahat ng nangyari. Para sa pagtataksil, para sa sakit, para sa lakas na kailangan kong hanapin, para sa aking anak, na sa wakas ay tila lumalaki. Umiyak ako para sa aking sarili at para sa lahat ng isinakripisyo ko. Kumatok si Ginang Betty sa aking pinto ng hapong iyon. Nagdala siya ng cake na niluto niya. Mukha kang iba, obserbasyon niya habang nakaupo kami sa aking sala. Mas magaan. Iba ang pakiramdam ko pag-amin ko. Pakiramdam ko sa wakas ay makakahinga na ako. May narinig ka ba mula sa anak mo? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa trabaho, ang mga tawag at ang pagkakansela ng utang ng bangko. Masaya ako para sa iyo, sabi niya ng taos puso.
At masaya rin ako para sa kanya. Minsan kailangan ng mga tao na maabot ang pinakailalim upang magsimulang umakyat. Ayaw kong maabot niya ang pinakailalim, sabi ko. Gusto ko siyang protektahan mula rito, pero sa tingin ko sa sobrang pagprotekta ko sa kanya, mas pinahina ko lang siya. Hindi mo siya pinahina, pagwawasto niya. Minsan ganoon ang buhay, pero ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataong lumakas, iyon ang lahat ay sa iyo. Nang gabing iyon, mag-isa sa aking bahay, nagluto ako ng isang simpleng hapunan, homemade soup na may toast. Umupo ako sa aking maliit na mesa, ang parehong mesa kung saan kami ni Elijah ay kumain ng libu-libong pagkain noong bata pa siya, ang parehong mesa na inireklamo ni Renee na masyadong luma at kailangan palitan. Ngunit ang mesang ito ay may kasaysayan. May alaala. May halaga na hindi masusukat sa pera. Kumain ako ng dahan-dahan, sinisip-sip ang bawat kutsara, nasiyahan sa katahimikan. Hindi ito walang laman na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng kapayapaan, ng posibilidad, ng isang kinabukasan na sa wakas ay akin na muli. Isang buwan pagkatapos magsimulang magtrabaho si Elijah, nagpakita siya sa aking pinto isang Sabado ng hapon. Nakasuot siya ng uniforme ng supermarket, may mansa ng pawis at trabaho. Mukha siyang iba, marahil ay mas payat, ngunit mas alerto rin. May isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. "Hi, nanay," sabi niya nang buksan ko ang pinto. "Maaari ba akong pumasok sandali?" Nag-alinlangan ako ng isang segundo lamang bago tumabi. Pumasok siya at tumingin sa paligid tulad ng laging ginagawa niya ngayon, na parang bumibisita siya sa isang museo ng kanyang sariling kasaysayan. Kakatapos ko lang sa trabaho, paliwanag niya, itinuro ang kanyang mga damit. "Nag-double shift ako ngayon," sabi ng manager, "kaya kong magtrabaho ng extra hours kahit kailan ko gusto." "Maganda iyan," sabi ko, inakay siya sa sala. "Gusto mo ba ng tubig? Kape?" "Tubig lang." Nagpunta ako sa kusina at bumalik na may 2 baso. Umupo kami sa aming karaniwang mga lugar. Halos inubos niya ang buong baso sa isang higop. "Mayroon akong ibibigay sa iyo," sabi niya. Kinuha ang isang sobre mula sa kanyang likod na bulsa. "Ito ang unang bayad." Kinuha ko ang sobre, nararamdaman ang bigat nito sa pagitan ng aking mga daliri. Binuksan ko iyon. Mayroong 100 piso sa maliliit na bill, Elijah, ito ay. "Alam kong hindi ito malaki," putol niya. "At alam kong mas marami pa akong utang sa iyo, kaysa 100 piso. Nandoon ang 4,000 piso para sa card. Kahit kinansela ng bangko ang utang mo, ginastos ko iyon. Utang ko iyon. Kaya, babayaran ko ang lahat ng iyon ng paunti-unti. Pero gagawin ko." Tinitigan ko ang pera. 1 at 5 pisong bill, ang ilan ay gusot, marahil mula sa mga tip na nakuha niya sa pagtulong sa mga customer na magkarga ng mga grocery sa kanilang mga kotse. "Hindi mo kailangang bayaran ako ng 4,000 piso, sabi ko. Nalutas na ng bangko iyon. Pero ginastos ko iyon, iginiit niya. "Ginastos ko ang 4,200 piso ng iyong credit sa mga bagay na hindi namin kailangan, sa mamahaling restoran upang mapabilib si Renee, sa mga damit upang magmukhang maganda, sa isang kwintas na mas mahal pa sa ginagastos mo sa pagkain sa loob ng 3 buwan. Nabasag ang kanyang boses sa huling mga salita. "Kaya, babayaran ko iyan, hindi dahil hinihingi ng bangko, kundi dahil iyon ang tamang gawin, dahil iyon ang utang ko sa iyo." Ibinalik ko ang pera sa sobre at inilagay sa mesa. "Kumusta talaga ang iyong pinansyal? Kaya mo bang ibigay sa akin ito at mabuhay pa rin ng maayos?" "May budget ako," sagot niya. Isinulat ko ang lahat ng aking gastusin, renta, pagkain, kotse, klase, utilities, at pagkatapos ng lahat ng iyon, may natitira pa akong 500 piso para sa iyo at kaunti para sa ipon. Hindi ito malaki, pero natututo akong mabuhay sa kung ano ang mayroon ako. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. "Ikwento mo sa akin ang tungkol sa mga klase," tanong ko. "Ano ang pakiramdam ng mag-aral muli?" "Mahirap," pag-amin niya. "Minsan umuuwi ako mula sa trabaho na pagod kaya halos hindi ko na maidilat ang aking mga mata, pero gusto ko iyon."
Gusto ko ang pakiramdam na may itinatayo ako, na umuusad ako sa halip na basta lang mabuhay. Naramdaman kong may bumukol sa aking dibdib. Pagmamalaki siguro, o pag-asa, o simpleng pagmamahal ng ina na nakikita ang kanyang anak na sa wakas ay namumulat. May isa pa akong gustong sabihin sa iyo, dagdag ni Elijah pagkatapos ng katahimikan, tungkol sa lahat ng nangyari, tungkol kay Rene na sumubok na pwersahin ang pinto. Naghihintay ako ng walang sinasabi. Nang makita ko ang mensahe mo ng umagang iyon, nang mabasa ko ang tungkol sa mga locksmith at pulis, naisip kong nawalan na siya ng bait, pero mamaya nang kausapin ko siya, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi siya baliw. Desperado siya. At ako ang gumawa niyan sa kanya. Ginawa mo siyang desperado. Nangako ako sa kanya ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay, paliwanag niya. Sinabi ko sa kanya na magiging sa amin ang bahay balang araw, na matanda ka na, at kapag hindi mo na kaya ang sarili mo, kami ang bahala sa lahat. Pinaniwala ko siya na oras lang ang kailangan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Hindi dahil sa sorpresa. Sa kaibuturan ng aking puso, lagi ko nang pinaghihinalaan iyon, ngunit ang marinig iyon mula sa kanyang bibig ay iba. Bakit? Tanong ko sa mahinang boses. Bakit mo sasabihin sa kanya iyon? Dahil mas madali iyon kaysa aminin na wala akong anuman, sagot niya ng may kahihiyan. Na nawalan ako ng trabaho, na wala akong pera, naganap akong umaasa sa iyo. Mas madali ang paniwalaan siya na panandalian lang ito, na may plano, na sa huli ay magkakaroon kami ng sarili naming pag-aari. Pero wala naman kailanman plano. Hindi pag-amin niya, wala kailanman plano. May pag-asa lang na may himalang mangyayari na makakakuha ako ng isang inkredible na trabaho, na mananalo ako sa loto, na magpapasya kang ibigay sa amin ang bahay. Ibigay sa inyo ang bahay ko? Ulit ko nang hindi makapaniwala. Malungkot siyang tumango. Sabi ni Rene patas lang na nabuhay ka na ng iyong buhay at ngayon ay turno mo na upang tulungan kaming mabuhay ng sa amin. At pinakinggan ko siya dahil gusto kong maniwala na may saysay, dahil mas komportable iyon kaysa harapin ang katotohanan na ako ay isang 43 taong gulang na lalaki na hindi kayang alagaan ang kanyang sarili. Patuloy niya, basag ang kanyang boses. Na laging umasa sa iyo na hindi kailanman tunay na lumaki. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Narinig ko ang pagtik ng orasan sa dingding. Narinig ko ang aking sariling paghinga. Narinig ko ang bigat ng lahat ng katotohanan ito na sa wakas ay nasabi ng malakas. Salamat sa pagsasabi sa akin ito, sabi ko sa wakas. Alam kong hindi iyon madali. Kailangan mong malaman, sagot niya. Dahil hindi ako tunay na makakapagbago kung patuloy akong magtatago ng mga lihim, at dahil may utang ako sa iyo ng katapatan. Iyon ang pinakamababa na magagawa ko pagkatapos ng lahat. Nanatili siya sandali pa. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, tungkol sa manager na nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa kabila ng kanyang edad. Tungkol sa isang matandang ginang na naggrocery sa supermarket tuwing Huwebes at laging partikular na humihingi ng tulong niya dahil sabi niya ay magalang at pasensyoso siya. Maliliit na kwento ng isang buhay na itinayo niya mula sa wala. Isang tapat na buhay kahit na mapagkumbaba. Nang siya ay paalis na, niyakap niya ako. Isang mahaba, mahigpit na yakap. Ang uri ng yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Mahal kita, nanay, bulong niya sa aking balikat. At lubos akong pasensya na sa lahat ng pinagdaanan mo. Mahal din kita, sagot ko. At pinapatawad kita. Ngunit higit sa lahat, masaya akong makita na pinapatawad mo ang iyong sarili. Pinanood ko siyang umalis sa kanyang ginamit na kotse, isang kotse na binayaran sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Pinanood ko siyang maingat na nagmamaneho sa kalye, at naramdaman ko ang kapayapaan. Nang gabing iyon, mag-isa sa aking bahay, nagluto ako ng isang simpleng hapunan, homemade soup na may toast. Umupo ako sa aking maliit na mesa, ang parehong mesa kung saan kami ni Elijah ay kumain ng libu-libong pagkain noong bata pa siya. Ang parehong mesa na inireklamo ni Rene na masyadong luma at kailangan palitan. Ngunit ang mesang ito ay may kasaysayan. May alaala. May halaga na hindi masusukat sa pera.
Kumain ako ng dahan-dahan, sinisip-sip ang bawat kutsara, nasiyahan sa katahimikan. Hindi ito walang laman na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng kapayapaan, ng posibilidad, ng isang kinabukasan na sa wakas ay akin na muli. Isang buwan pagkatapos magsimulang magtrabaho si Elijah, nagpakita siya sa aking pinto isang Sabado ng hapon. Nakasuot siya ng uniforme ng supermarket, may mansa ng pawis at trabaho. Ang kanyang mukha ay mukhang iba, marahil ay mas payat, ngunit mas alerto rin. May isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. "Hi, nanay," sabi niya nang buksan ko ang pinto. "Maaari ba akong pumasok sandali?" Nag-alinlangan ako ng isang segundo lamang bago tumabi. Pumasok siya at tumingin sa paligid tulad ng laging ginagawa niya ngayon, na parang bumibisita siya sa isang museo ng kanyang sariling kasaysayan. "Kakatapos ko lang sa trabaho," paliwanag niya, itinuro ang kanyang mga damit. "Nag-double shift ako ngayon," sabi ng manager, "kaya kong magtrabaho ng extra hours kahit kailan ko gusto." "Maganda iyan," sabi ko, inakay siya sa sala. "Gusto mo ba ng tubig? Kape?" "Tubig lang." Nagpunta ako sa kusina at bumalik na may 2 baso. Umupo kami sa aming karaniwang mga lugar. Halos inubos niya ang buong baso sa isang higop. "Mayroon akong ibibigay sa iyo," sabi niya, kinuha ang isang sobre mula sa kanyang likod na bulsa. "Ito ang unang bayad." Kinuha ko ang sobre, nararamdaman ang bigat nito sa pagitan ng aking mga daliri. Binuksan ko iyon. Mayroong 100 piso sa maliliit na bill, "Elijah, ito ay." "Alam kong hindi ito malaki," putol niya. "At alam kong mas marami pa akong utang sa iyo, kaysa 100 piso. Nandoon ang 4,000 piso para sa card. Kahit kinansela ng bangko ang utang mo, ginastos ko iyon. Utang ko iyon. Kaya, babayaran ko ang lahat ng iyon ng paunti-unti. Pero gagawin ko." Tinitigan ko ang pera. 1 at 5 pisong bill, ang ilan ay gusot, marahil mula sa mga tip na nakuha niya sa pagtulong sa mga customer na magkarga ng mga grocery sa kanilang mga kotse. "Hindi mo kailangang bayaran ako ng 4,000 piso, sabi ko. Nalutas na ng bangko iyon. Pero ginastos ko iyon, iginiit niya. "Ginastos ko ang 4,200 piso ng iyong credit sa mga bagay na hindi namin kailangan, sa mamahaling restaurant upang mapabilib si Rene, sa mga damit upang magmukhang maganda, sa isang kwintas na mas mahal pa sa ginagastos mo sa pagkain sa loob ng 3 buwan. Nabasag ang kanyang boses sa huling mga salita. "Kaya, babayaran ko iyan, hindi dahil hinihingi ng bangko, kundi dahil iyon ang tamang gawin, dahil iyon ang utang ko sa iyo." Ibinabalik ko ang pera sa sobre at inilagay sa mesa. "Kumusta talaga ang iyong pinansyal? Kaya mo bang ibigay sa akin ito at mabuhay pa rin ng maayos?" "May budget ako," sagot niya. Isinulat ko ang lahat ng aking gastusin, renta, pagkain, kotse, klase, utilities, at pagkatapos ng lahat ng iyon, may natitira pa akong 500 piso para sa iyo at kaunti para sa ipon. Hindi ito malaki, pero natututo akong mabuhay sa kung ano ang mayroon ako. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. "Ikwento mo sa akin ang tungkol sa mga klase," tanong ko. "Ano ang pakiramdam ng mag-aral muli?" Mahirap, pag-amin niya. "Minsan umuuwi ako mula sa trabaho na pagod kaya halos hindi ko na maidilat ang aking mga mata, pero gusto ko iyon. Gusto ko ang pakiramdam na may itinatayo ako, na umuusad ako sa halip na basta lang mabuhay. Naramdaman kong may bumukol sa aking dibdib. Pagmamalaki siguro, o pag-asa, o simpleng pagmamahal ng ina na nakikita ang kanyang anak na sa wakas ay namumulat. May isa pa akong gustong sabihin sa iyo," dagdag ni Elijah pagkatapos ng katahimikan, "tungkol sa lahat ng nangyari, tungkol kay Rene na sumubok na pwersahin ang pinto." Naghihintay ako ng walang sinasabi. Nang makita ko ang mensahe mo ng umagang iyon, nang mabasa ko ang tungkol sa mga locksmith at pulis, naisip kong nawalan na siya ng bait, pero mamaya nang kausapin ko siya, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi siya baliw. Desperado siya. At ako ang gumawa niyan sa kanya. "Ginawa mo siyang desperado." "Nangako ako sa kanya ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay," paliwanag niya.
Sinabi ko sa kanya na magiging sa amin ang bahay balang araw, na matanda ka na, at kapag hindi mo na kaya ang sarili mo, kami ang bahala sa lahat. Pinaniwala ko siya na oras lang ang kailangan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Hindi dahil sa sorpresa. Deep down, lagi ko nang pinaghihinalaan iyon, but hearing it from his mouth was different. Really? I asked in quiet voice. Bakit mo sasabihin sa kanya iyon? Dahil mas madali iyon kaysa aminin na wala akong anuman, sagot niya ng may kahihiyan. Na nawalan ako ng trabaho, na wala akong pera, naganap akong umaasa sa iyo. Mas madali ang paniwalaan siya na panandalian lang ito, na may plano, na sa huli ay magkakaroon kami ng sarili naming pag-aari. Pero wala naman kailanman plano. Hindi pag-amin niya, wala kailanman plano. May pag-asa lang na may himalang mangyayari na makakakuha ako ng isang inkredible na trabaho, na mananalo ako sa loto, na magpapasya kang ibigay sa amin ang bahay. Ibigay sa inyo ang bahay ko? Ulit ko nang hindi makapaniwala. Malungkot siyang tumango. Sabi ni Rene patas lang na nabuhay ka na ng iyong buhay at ngayon ay turno mo na upang tulungan kaming mabuhay ng sa amin. At pinakinggan ko siya dahil gusto kong maniwala na may saysay, dahil mas komportable iyon kaysa harapin ang katotohanan na ako ay isang 43 taong gulang na lalaki na hindi kayang alagaan ang kanyang sarili. Patuloy niya, basag ang kanyang boses. Na laging umasa sa iyo na hindi kailanman tunay na lumaki. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Narinig ko ang pagtik ng orasan sa dingding. Narinig ko ang aking sariling paghinga. Narinig ko ang bigat ng lahat ng katotohanan ito na sa wakas ay nasabi ng malakas. Salamat sa pagsasabi sa akin ito, sabi ko sa wakas. Alam kong hindi iyon madali. Kailangan mong malaman, sagot niya. Dahil hindi ako tunay na makakapagbago kung patuloy akong magtatago ng mga lihim, at dahil may utang ako sa iyo ng katapatan. Iyon ang pinakamababa na magagawa ko pagkatapos ng lahat. Nanatili siya sandali pa. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, tungkol sa manager na nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa kabila ng kanyang edad. Tungkol sa isang matandang ginang na naggrocery sa supermarket tuwing Huwebes at laging partikular na humihingi ng tulong niya dahil sabi niya ay magalang at pasensyoso siya. Maliliit na kwento ng isang buhay na itinayo niya mula sa wala. Isang tapat na buhay kahit na mapagkumbaba. Nang siya ay paalis na, niyakap niya ako. Isang mahaba, mahigpit na yakap. Ang uri ng yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Mahal kita, nanay, bulong niya sa aking balikat. At lubos akong pasensya na sa lahat ng pinagdaanan mo. Mahal din kita, sagot ko. At pinapatawad kita. Ngunit higit sa lahat, masaya akong makita na pinapatawad mo ang iyong sarili. Pinanood ko siyang umalis sa kanyang ginamit na kotse, isang kotse na binayaran sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Pinanood ko siyang maingat na nagmamaneho sa kalye at naramdaman ko ang kapayapaan. Nang gabing iyon, mag-isa sa aking bahay, binilang ko ang 100 piso na ibinigay niya sa akin. Maingat kong tinupi ang mga bill at inilagay sa isang lumang lata kung saan ko itinago ang emergency money. Hindi dahil kailangan ko iyon agad, kundi dahil ang pera na iyon ay may ibig sabihin na higit pa sa halaga nito. Ibig sabihin nito ay pagsisikap. Ibig sabihin nito ay pagbabago. Ibig sabihin nito na marahil, ang aking anak ay sa wakas ay lumalaki. Ang aking bahay ay akin na muli. Ang aking mga araw ay akin na muli. Ang aking buhay ay akin na muli. May mga sandali ng kalungkutan. Hindi ako magsisinungaling. May mga gabi na nami-miss ko ang may kasama sa bahay. Ngunit natutunan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng kalungkutan at kapayapaan, sa pagitan ng pag-iisa at pakiramdam na nag-iisa. Mag-isa ako sa pamamagitan ng pagpili, at nasa kapayapaan ako sa pamamagitan ng pagpili din. Sa edad na 68, natuklasan ko ang isang bagay na hindi natutuklasan ng maraming babae. Na ang iyong halaga ay hindi sa pagiging kapaki-pakinabang sa iba. Na ang iyong tahanan ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming tao ang pumupuno dito, kundi sa kung gaano karaming kapayapaan ang nilalaman nito. Na ang tunay na pamilya ay gumagalang, hindi sumasalakay.
Na ang tunay na pag-ibig ay sumusuporta, hindi sumasakal. Isinara ko ang pinto at kinandado ang bagong bolt. Ang aking pinto, ang aking bagong kandado na ako mismo ang nag-install pagkatapos nilang sirain ang luma. Natulog ako sa aking kama, sa aking silid, sa aking bahay. At natulog ako ng mahimbing ng walang paggulo, ng walang pag-aalala, ng walang takot. Dahil sa wakas, pagkatapos ng isang buhay ng pagbibigay at pagbibigay at pagbibigay, natutunan kong ibigay sa aking sarili ang pinakamahalagang bagay, dangal, paggalang, at kapayapaan. At iyon ay napakahalaga. Iyon ang lahat ng kailangan ko. At ngayon ay mayroon na ako. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? At mula sa aling syudad kayo nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari ninyong suportahan ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks upang patuloy akong makapagdala ng mas maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Inaabangan ko ang inyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong life stories na lubos kong inirerekomenda. Marami pa sa aking channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na life story. Nang may pag-ibig at paggalang.